Ito nga pala ang sikreto kung paano ka magkakaroon ng bagong motor kahit wala kang ipon. ...2024 na at marami pa rin ang gusto at nangangarap na magkaroon ng sariling motor. Isa lang naman ang kadalasang problema dyan, pera. Ito naman, nahati sa dalawa. Walang pang-cash o natataasan sa interes pagdating naman sa hulugan. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag natin kung paano ka magkakaroon ng sarili mong motor kahit wala ka namang ipon. Ang pinakatipid pa rin sa pagbili ng motor ay kung bibilin mo ito ng cash, walang interest, o kaya naman walang ibang charges na maaari mong ma-incur. Mas makakatipid ka talaga. Pero gaya na nabanggit natin, kanina, isa sa mga problema natin, wala talagang ipon o kaya hirap makaipon. Ngayon, sa example natin na to na kinuha natin sa isa sa mga dealership patungkol sa NMAX V2, yan ang gagawin na lang nating example dahil maraming mga tao may gusto niyan, ang SRP ng NMAX V2 ay 152,900. Sa sample quote natin na to, kailangan mo mag-down payment. Again, ito yung financing o ito yung hulugan na option mga brother. Sa sample na to, kailangan mo mag-down payment ng over 30,000 pesos. Tapos syempre, kailangan mo rin bayaran yung LTO fees para magkaroon ng papel ang motor mo. At kadalasan, may kaakibat yan na insurance. So all in all, you would have to pay over 37,000 na down payment para sa modelo ng motor na to. Ito, yung magiging monthly mo sa 1 year, sa 2 years, at sa 3 years. So sa example na to, para lang maihambing natin dun sa option na ipapakita ko sa inyo, ay gagamitin natin yung figure for the 24 months o yung 2 taon mong babayaran. So sa example na to, after mo magbayad ng down payment, LTO fees, at insurance, for 24 months, kailangan mong hulugan yung motor mo na nagkakahalaga ng 7,745. So kung susumahin natin yan, 7,745 times 24 months kung saan mo siya huhulugan, yan ay magkakaroon ng total na 185,880. Higit na mas malaki na kumpara sa SRP niya na 152,900. Pero wag natin kakalimutan, as part dun sa binayaran natin sa motor, nag-down payment ka ng 30,600. So all in all, kung susumahin mo ang lahat-lahat at total na binayaran mo para sa motor, nagbayad ka ng extra na 94,180. Again, ito yung SRP, ito yung total na binayaran mo. Kaya kung ipagkukumpara natin, nagbayad ka ng extra ng interest, 94,180. Isang brand new ulit na motor ang katumbas ng binayaran mong interest. Again, paalala mga brother, ang sample natin na yan ay para sa 24 months payment. Kasi pagdating naman sa 12 months payment, ito yung magiging total payment mo sa interest. Magkakahalaga yan ng over 62,000. At nabanggit na nga natin na kapag sa 24 months, ang interest payment mo ay magkakahalaga ng over 94,000 pesos. At kapag kinuha mo naman yung 36 months o yung tatlong taon na sagara na installment, magbabayad ka pa ng extra or interest charges na magtototal ng 125,920. Ganun kalaki mga brother ang binabayaran mo sa interest kapag sa normal financing. Paalala, etong sample na to sa tingin ko, kung ikukumpara ko sa ibang mga financing at mga hulugan na options, ay masasabi pa nating mababa pa nga ito. Kasi meron akong mga nakitang ibang mga quote ng ibang mga dealer na di hamak na mas mataas ang hinuhulugan nila, mas mataas din ang interest na imbis na sa mga 2% katulad ng example natin ngayon, more or less, aabot ng mga 3.5%. Kaya kung susumahin mo yan, malaki talaga yung inilalabos mo ng pera at the end of the day. Sa ganyang setup ng hulugan, alam naman natin lahat na kapag hindi ka nakabayad, dyan naman papasok yung marirepossessed o hahatakin yung motor mo. Dahil hawak nila ang original ng ORCR, depende nila kung gaano ka-stricto yung financing na binabayaran mo, posible talaga na medyo pag nagipit ka at hindi ka nakabayad, mawawala sa yung motor mo. So kung ano man ang naibayad mo sa mga nakaraang buwan, wala na yun. Bagay wala na yun kasi they will have the right to repossess or hatakin yung motor mo. Ngayon, ito yung isa sa mga option na pwede mong gawin para makabili ka ng motor nang hindi ka naman naglalabas ng ganong kalaking pera o kaya wala kang ipon na cash. Following the example na meron tayo sa NMAX V2, again, the SRP is 152,900. Unang option na isi-share ko sa inyo, cash loan. Umutang ka. Hindi ako nagsasabi na umutang ka sa kakilala mo, sa kaibigan mo, sa magulang mo. Kung may magpapautang sa'yo, okay pa rin yon. Pero kadalasan, wala tayong mga kakilala
na maaari sa ating magpahiram ng ganong kalaking halaga. Kung kaya naman, pwede tayong umutang sa bangko. Iba-ibang term yan. Merong cash loan, personal loan, savings loan, salary loan. Yan, isa yan sa pwede nating gawin na mabibigyan tayo ng bangko ng cold cash na pwede naman natin ngayong ipambili ng motor nang hindi tayo magbabayad ng ganong kalaking interest. At mabibigyan natin yung motor in cash kahit wala tayong ipon. Sa sample natin na to, dahil lalabas, papahiramin ka ng bangko, tutubuan ka ng bangko ng interest din, mamaya i-discuss natin kung gaano ka ba kalaki o kagitang interest na ibibigay sa'yo. At itong cash na ipinahiram sa'yo ng bangko, yun naman ang ipapambayad mo sa mga motorcycle dealership para makukuha ka ng motor na pang sarili mo. Pero dahil hawak mo na ang cash at hindi ka na maghuhulugan, unang-una, no need for down payment. So, zero down payment yan. Maari na lang tayo magbayad ulit ng LTO fees o kaya naman yung insurance para naka-insure pa rin yung motor mo. Kung ikukumpara natin sa example natin kanina, wherein magbabayad tayo ng over 37,000 pagdating dun sa financing option, ito, nasa more or less 7,000-8,000 na lang yung kailangan natin ilabas. Again, zero down payment, ang babayaran mo na lang is LTO fees at saka yung insurance. Again, ang LTO fees at insurance prices may vary, depende sa dealership yan mga brother. So sa down payment na lang, nakatipid ka na kagad dahil wala kang kailangang ilabas na down payment para sa motor na kukunin mo. Para maikumpara natin direkta kumpara dun sa financing o hulugan kanina versus dito na nag-loan ka sa bangko, for 24 months, ang kailangan mo na lang bayaran ay 8,205. Again mga brother, ang interest na sinasabi ko dito ay nasa more or less 1.2%. Maari yan sa iba, mas mababa pa. So itong monthly na sinasabi ko, no over 8,200 ay maaari pang bumaba. Pero to be fair, to be conservative, gagamitin natin ang interest rate na 1.2% na masasabi natin realistic na ino-offer ng mga bangko pagdating sa interest nila sa mga salary or cash loan. Kapag yung over 8,200 na bayad natin na ibinabayad natin sa loob ng 2 taon or 24 months, yan ay magsusuma total ng over 196,900. Kung ikukumpara natin sa SRP naman ng NMAX V2 na 152,900, ang total interest charges lamang na binayaran mo ay magsusuma total sa 44,035 pesos. Sasabihin nyo, malaki mga brother. Again, 44,000 ang total interest charges na binayaran mo para sa motor na to versus sa example natin kanina na nagbayad ka ng 94,180 sa interest pa lang. So sa 2 taon na yan, nakatipid ka na kagad ng 50,144. Interest savings mo na yan. Yang 50 mil na yan, malaking halaga yan. Pwede mo na yang ipang setup ng motor yan o kaya naman gamitin mo sa pamilya mo o sa iba pang bagay. So sa simpleng punto na ganun, nakatipid ka na kagad sa pagbabayad sa motor mo. So kung paghahambingin natin ang total na interest charges na binayaran mo sa financing, sa 1 taon sa financing, magbabayad ka ng over 62,000 pesos. Sa bank loan naman, magbabayad ka lang ng interest na total of 22,000 pesos. Ang laki ng diferensya. Pagdating naman sa 2 years, na in-example na natin, magbabayad ka ng over 95,000 pesos. Habang dito naman, sa bank loan, magbabayad ka lamang ng total na 44,000 pagdating sa interest. At kung mas papahabain pa natin ang loan, pagdating dito kay financing, magbabayad ka ng halos 126,000 sa total na interest na binayaran mo, habang kay cash loan or bank loan naman, magbabayad ka lamang ng 66,000 pesos. So, sa lahat ng scenario, 1, 2, or 3 years, nakikita natin na di hamak na mas matipid ang pag-take out ng loan kaysa sa umutang sa financing sa mga dealership. Again mga brother, ito ay example lamang, estimates pagdating dun sa hulugan at estimate din naman yung interest natin pagdating sa bank loan. But both estimates masasabi nating realistic dahil example na ginagamit natin kanina ay galing sa isa sa mga dealership na pinuntahan ko at ang example naman na ginagamit natin sa bank loan ay more or less close if not accurate pagdating dun sa actual interest figures dahil ako mismo ay nakakatanggap ng mga notices sa mga bangko when it comes to their interest rates if mangungutang ka or mag-loan ka sa kanila. Bukod sa mas malaki ang matitipid mo if you are going for the personal loan or bank loan kumpara dun sa usual
na installment natin sa mga financing companies, ang ilan sa mga advantages of using a bank loan is unang-una, magugustuhan niyo to, walang hatak ang motor mo. Bakit walang hatak? Eh hindi ba, pinahiram ka ng bangko ng pera, yung motor mo, binayaran mo na ng cash. So, hindi mo na hinuhulugan yung motor mo sa'yo na yon. Eh brother, ano nga naman ang mangyayari kapag ako naman ay hindi nakabayad sa bangko? Hahatakin ba nila yung motor ko? Hindi nila hahatakin ng bangko dahil yung motor mo hindi naman naka-collateral sa bangko. Ibig sabihin, wala kayong agreement na kung hindi kita mababayaran, Mr. Bangko, ay kukunin mo ang motor ko, wala kayong usapan na gano'n. Pero mag-iingat pa rin mga brother at dapat pa rin i-fulfill ang responsibility of paying yung loan na yan. Dahil unang-una, utang yan, dapat lang nabayaran. At saka pangalawa, yung credit standing mo bilang individual, yun naman ang magte-take a hit kapag hindi mo nabayaran si bangko. Ano yung mga possible issues or possible challenges kapag ikaw ay nagka-record na hindi ka nagbabayad ng loan? Maari ka na rin hindi makapag-loan ulit sakaling kailanganin mo na mangutang sa bangko. O kaya naman yung ibang loaning app, yung mga nagpapautang sa appliances at kung ano-ano pa, maaring masigip yung record mo. So instead na meron ka pang option na maghulugan sa iba pang items o sa iba pang cash loan, ay maaari ka nang ma-deny dahil sa iyong bad credit standing or hindi magandang record sa pagbabayad ng iyong utang. Pero kung ang gusto mo lang talaga ay motor mo, safe yan, walang hatak dahil ibinigay sa'yo ng bangko ang cash na siya namang ipinangbayad mo sa motorcycle dealership na kinuwanan mo ng motor mo. Safe ang motor mo. Ang isa pa sa mga advantages when using the bank loan or cash loan option is kapag bibili ka ng motor, hindi mo na kailangang mag-submit ng iba't ibang mga requirements, di ba? Hahanapan tayo ng ID, proof of income, proof of billing, etc., etc. Tapos, isi-CI ka pa, which sa iba, mabilis na ang isang araw, pero minsan tumatagal 3 araw, 1 linggo, o mas higit pa, depende sa nagsi-CI sa financing na yon. Kaya kumbaga, less worry ka na. Kasi pagpunta mo sa dealership, code cash ng hawak mo, iaabot mo na lang sa kanila, on the same day, iuwi mo na rin ang motor mo. Okay, brother, hindi ako pwedeng mangutang sa bangko. For some reason, hindi ako na-approve. Ano pa ba ang iba pang option kung saan pwede kong makuha yung gusto kong motor, pero wala naman akong ipon? Ito ang pangalawang option natin as to how you can do that. If you have a credit card. Oo mga brother, credit card ang gagamitin natin para naman magamit mo yung credit card mo yan sa pagbili ng motor. Paalala lamang mga brother na hindi lahat ng dealership ay gumagamit or nag-a-accept ng credit card payments. So kailangan mo talaga maghanap ng mga dealership na tumatanggap ng credit card payment. Hindi ko na masyadong papahabain ng option na to dahil similar concept lang naman to sa cash loan. Pero ito, imbis na maghihintay ka ng cash galing sa bangko, pero meron ka naman ng credit card na hawak, then you can outright use your credit card para bilhin yung motor mo. Basta provided na yung credit limit ng credit card mo ay pasok dun sa presyo ng motor na gusto mong bilhin. But same thing, sa credit card, kailangan mo lang syempre magdala ng valid ID as proof na sa'yo yung credit card. O kaya naman, kung wala kang credit card, ang ginagawa ng iba ay nakikiride sa kaibigan, sa kamag-anak, sa magulang, sa asawa. Halimbawa, wala akong credit card, yung asawa ko meron. Han, pwede bang magamit yung credit card mo, ipapambili natin ng motor. So, ganoon din yung concept nun. Pero dahil credit card na ang gagamitin mo, si dealership, wala na yung hihinging down payment. So, zero down payment na yan mga brother. Pero, meron pa rin yung kaukulang mga LTO fees at mga insurance fees na kailangan mong bayaran. Pero hindi na ganun kalaki dahil nga yung down payment sa motor, zero na lang yan. Bakit? Yung credit card na gagamitin mo, isa-swipe mo na lang yan at yun na, i-release na sa'yo yung motor na gusto mo. Pagdating naman sa interest charges mga brother, depende yan sa record mo sa bangko mo o kaya naman kung ano ang offer sa'yo. Swerte mo kapag ikaw ay may 0% interest offer. Dahil dyan, wala ka talagang babayarang interest but makukuha mo yung motor mo ng hulugan. Yun ang pinaka-perfect scenario. Pero base sa experience ko at sa pagtanong-tanong ko sa ibang mga nakakausap natin when it comes dyan sa mga paggamit ng credit card at sa mga bangko, naglalaro ang interest charges ng
credit card between 1 to 2%. Sabihin na lang natin 1.3, 1.5%, di hamak pa rin na mas maliit ang interest na babayaran mo sa credit card kumpara sa financing. So, isa yan sa mga pwede mong gawing option na pambili ng motor kung wala ka namang ipon o kaya naman nanghihinayang ka sa interest na maaari mong bayaran kapag ikaw ay nag-financing or yung usual installment na ino-offer ng mga dealership. Hindi ko na masyadong idedetalye ang mga savings nyo dahil more or less similar lang naman to dun sa kaninang nauna nating diniscuss na savings o yung matitipid mo kapag cash flow naman ang ginamit mo. It would also have the same advantages in the sense na kapag hindi ka nakabayad sa credit card company mo dun sa bangkong pinagkakautangan mo, yung motor mo, walang hatak yan, hindi marirepossessed dahil ang nakaprenda dyan is yung account mo, yung credit card mo mismo at hindi yung motor mo. But same thing, yung risk naman nun, if you fail paying your credit card, it will also take a hit sa credit standing mo na maaari namang maging issue o maging problema sa mga future na gusto mong utangin, future na gusto mong loan na applyan, maaaring housing loan yan or appliance loan o kung ano pa. Kaya again, ipapaalala ko, kapag may utang, babayaran. Again mga brother, ito ay pawang mga options lamang natin at hindi ito necessarily available para sa lahat. Dahil alam naman natin, para ikaw ay makautang sa bangko, makakapag-cash loan, kailangan syempre, mayroon ka ring trabaho para ma-assess nila kung makakapagbayad ka ba sa halaga na uutangin mo. The same thing with credit card. Maaari kang mag-apply ng credit card, pero dapat meron kang necessary documents na magpapatunay na ikaw ay may kakayahan para makapangutang or para ma-issuehan ng credit card na bangko na applyan mo. Pero kung wala ka namang option mag-bank loan at wala ka rin namang option mag-credit card loan, then, tapos wala ka pang ipon para bigyan yung motor mo ng cash, then maaaring ang route mo naman is the usual financing. Kaya natin sinasabi itong mga options na to ay hindi para gawing masama o pasamain ang financing option o yung option na hulugan. Sinasabi lang natin to para mamulat ang marami sa atin na hindi alam ang mga options na to kung saan mas makakatipid tayo kapag tayo ay magte-take out or bibili ng motor na pinapangarap nyo. Pero kung talagang walang option at ang ma-approve ka lang ay sa option na hulugan, go for it. Kanya-kanyang trip lang naman yan. At sa tingin mo, yung babayaran mong total na interest charges, worth it naman dahil mas giginhawa ka sa biyahe, mas kontrolado mo ang biyahe mo, at higit sa lahat, itong motor na ikunin mo ay gagawin mo namang panghanap buhay, so mas kikita ka pa dito, okay din lang yun. Okay lang. Basta ang tip ko na lang, pwede kang magkumpara-kumpara kung mag-bank loan ba ako or magka-credit card ba ako. Ito ay pawang options na aking ibinabahagi para sa inyo, para hindi lang tayo nakatingin sa isang option na para bang ang solusyon na lang para tayo magkamotor ay umutang sa usual na nakagawian na natin. Yon ang ating feature for the day mga brother, at sana ito ay nakatulong sa pag-take out natin ng ating matagal nang pinapangarap ng motor. At kung sa tingin mo ito ay makakatulong sa kaibigan mo, sa kapamilya mo, then invite them na panoorin tong video na to, i-share natin tong video na to para mas marami pang makaalam. Disclaimer, this is not the first time na diniscuss ko ang option na to, pero napakarami pa rin ang nagme-message sa akin. Paano po ba ako magkakaroon ng motor? Pangarap ko po ito. Ano po bang pwede kong gawin? Kaya naman tayo, this 2024, naglabas na muli ng isang video patungkol dito. At again, kami sa Motor ni One Team ay umaasa na sana ito ay nakatulong sa inyo. Till our next video mga brother.